ay naging anak ko. At kayo ay naging anak ko, dahil sa kayo sumusunod sa aking salita at nananatili. Ngunit ito'y magagampanan at mapapagtagumpayan niyo ba hanggang sa aking muling pagbabalik. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, aking itong pinatatawad, huwag niyo lamang itong sasadyain. Tandaan ninyo, sa huling panahon ang banal ay magpapakabanal. Good morning mga kapatid. Tayo yung mga banal. Ngayon, magpapakabanal-banal ba tayo? Alam nyo, may mga religion na pinababanal nila ang tao. Samantalang hindi naman pwedeng magpabanal ang tao. Ginagamitan nila ito ng tinatawag na beatification o yung canonization. Pag namatay yung tao, gagawin nilang santo. Ang hindi nila alam, buhay pa, santo na tayo. Ang Diyos ang gumagawa nun. Ngayon, merong karakter ang pagiging saints. Yun ang message sa atin ng Panginoon. Sabi sa Revelation 14:12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So, ang karakter ng tunay na banal, matiyagain, matiisin, nagpapagal sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi mayroong religion na pag namatay ka, tsaka ka lang babanalin. Ngayon, ang religion natin iba. Meron tayong religion na ang religion natin pagpapakabanal. Sabi sa James 1:27. Ang dalisay na relihiyon. Ibig sabihin, may relihiyon talaga. So, kailangan nandun tayo sa relihiyon na yun. At walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-iingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Sino ba makapag-iingat ng walang dungis sa sanlibutan ito kundi Espiritu Santo lang? So, yung Espiritu Santo lamang ang magpapakabanal sa atin. So, ito yung relihiyon. Kapag ang isang relihiyon may Espiritu Santo, ito ang dalisay na relihiyon at tutulungan natin yung mga walang kakayanang mabuhay, yung mga balo, yung mga ulila. Yan ang dalisay na relihiyon. Magpapakabanal-banal. Kaya yun ang tinawag tayo ng Diyos para magpakabanal-banal. So para tayo magpakabanal-banal, binanal muna tayo. Sabi sa, what is a saint? Kasi sa kanila, ang saint yung may nagawang kabutihan, tapos makakapasa sa kanilang criteria, santo na. Sa Diyos, hindi ganun Pag ikaw sumampalataya sa Panginoong Hesus, nagsisi ka, sumampalataya ka, tinanggap mo Espiritu Santo, banal ka na. Kasi hindi pwedeng tumira ang Espiritu Santo sa hindi banal. So titira sa'yo. Ngayon, ang gagawin ng Espiritu Santo, pababanalin ka ng lubos para maligtas ang kaluluwa mo. So ito ang sistema. Sila iba titignan nila yung mga records ng mga nagawa, pag-aaralan nila, pag nakapasa sa criteria ng papabanal, babanalin nila. Kaya ba nilang banalin? Sarili nga nila, hindi mo babanal Tapos babanal ka pa ng iba. So ito yung panahon na kailangan na handa na tayo magpakabanal-banal. Sabi sa Revelation 22, ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi, magpaparumi pa at ang matuwid, magpapakatuwid pa at ang banal, magpapakabanal-banal pa. So yun lamang may Espiritu Santo ang magpapakabanal-banal. So, yung walang Espiritu Santo, paano magpapakabanal-banal? Hindi siya banal. Ang may utos sa atin ng Diyos sa 1 Peter 1:15-16. Ngunit, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpapakabanal sapagkat ako'y banal. So ano yung pagpapakabanal? Yung pagsunod sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
Yun ang pagpapakabanal. So magpapakabanal ka sa lahat ng uri ng iyong pamumuhay. Sabi sa Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako'y dumating at kayo makita, o wala man sa harap nyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Iyon ang karakter ng banal, nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Kasi magpapakabanal-banal ka, ang magpapabanal sa iyo yung utos ni Kristo. Sapagkat sabi sa Romans 7:12, ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So hindi ka pwedeng magpakabanal lang sa sarili mo. Kailangan magmumula sa Diyos. At nagmula sa Diyos ang aral ni Kristo. Galing sa Ama yun, salita ng Diyos. Yun ang susundin mo, makakapagpakabanal ka na. Saint, we are made perfect in the eyes of God. So yung mga banal, ginawang perfect yan in the eyes of God. Sabi sa Hebrews 12:23. Na ang ating espiritu is justified, ginawang banal. Ngayon kung tayo binanal na, so may babanalin, yung kaluluwa. So ang kaluluwa nakikipaglaban sa laman. Huwag kang papayag. Kasi kaya mo na magpakabanal eh. Nasa iyo yung Espiritu Santong pipigil sa iyo at gagabay sa iyo. Masusunod mo na lahat ng kautusan ni Kristo ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Jesus is the role model of perfection because of His endurance and perseverance to obey God's will. He is made perfect, so likewise, we must be perfect, for God is perfect. Ang Diyos ay perfecto, so magiging perfect tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kaya maging perfecto sa pamamagitan mo. So sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng tatak o karakter ng banal, yung pagtitiis, magaganap natin ang pagpapakabanal. Sabi sa Hebrews 5:8-9. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ito ang karakter ni Kristo. Tiniis niya lahat ng bagay. Ito ang karakter ng katawan ni Kristo. Ito ang karakter ng mga banal. Matiisin. At nang siya'y napaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na nagsisitalima sa Kanya. Kaya pag tayo tunay na sumasampalataya kay Kristo, titira Espiritu Santo sa atin, magbubunga tayo ng Espiritu Santo, mahabang pagtitiis. Kasi mahabang pagtitiis to, hanggang hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus, magtitiis ka hanggang wakas. Habang hindi ka pa namamatay, magtitiis ka hanggang wakas. So ang ibinigay ng Diyos sa atin, mahabang pagtitiis. Sabi ng Hebrews 2:9, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa maanghel sa makatwid bagay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay nasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. So namatay ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. So kung namatay siya, sa pananampalataya natin kay Kristo, binuhay naman tayo muli sa isang maluwalhating pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi sa Romans 5:12, dahil sa isang tao, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob ng walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtahima ng isa ng marami,
magiging mga matuwid. At bukod pa rito'y pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Dadagpat kung saan na sumasagana ang kasalanan, ay nananagana lubha naman ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So kita nyo, isang tao lang, sa pamamagitan ng isang tao si Adan, naging makasalanan ng lahat. Pero sa pamamagitan ng isang tao, nagiging banal sa pamamagitan ni Kristo. Hindi naman kailangan ng marami. Ang iglesia natin, sabi nga ng Diyos, 2 o 3 lang ang magkakati po sa pangalan ng Panginoon Diyos, nasa gitna ng siya. Kaunting bilang lamang talaga ang mga lahi ng Diyos. So huwag kayong magtataka kung bakit pakunti ng pakunti ang iglesia, kasi ang hinahanap ng Diyos, yun talaga mga nagpapakabanal-banal. Yung talagang mamamatay at mabubuhay sa salita ng Diyos. Sabi sa James 3:2, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man na hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal, na gayon may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Marami tayong pagkukulang Natitisod tayo sa maraming bagay. Pero nakakabalik tayo dahil may Diyos tayo, pinatatawad ang lahat ng kasalanan. Pero ginagawa tayong sakdal. Bakit? Yung pagtalima natin kay Kristo. Yung lubos na pagtitiwala sa Diyos, yung lubos na pananampalataya at pagsunod sa lahat ng utos ni Kristo, ginagawa tayong sakdal. Kaya sabi sa Philippians 3:15, kaya nga kung ilan tayo mga sakdal, ito nyo sinasabi ni Pablo ito, kaya nga kung ilan tayo mga perfect. Perfect na tayo perfect na yung spirit So yung kaluluwa na lang ang perfectin. Kaya nga kung ilan tayo mga sakdal, ay mag-isip ng gayon, at kung sa ano may nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipapahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. So, lumalakad tayo sa pananampalataya. Wala nang retreat o surrender to. Walang tatakbo o walang aatras. Kasi pag umatras ka pa, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Nasa Hebrews 10. Hindi malulugod ang Diyos sa iyo. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito'y darating at hindi na magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Meron nga nakasulat sa 1 Thessalonians 3:5 ba yun? Philippians 3:9. Kalimutan ko lang yung ano na yun Buksan na lang natin itong bigay tayo ng sample na talagang tayo mga banal. Babasa ako. Sabi sa Philippians 1:1. Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Kristo Jesus, na lahat ng mga banal, kita nyo sinatawag, lahat ng mga banal, ay Kristo Jesus na nasa Pilipos, lahat ng mga banal na nasa Palatio. Babasa pa ako ng talata, Ephesians 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng mga kaloob ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso. Kita nyo banal na tayo. So no doubt about it, banal na tayo. Ang problema natin, yung magpapakabanal-banal. Yung araw-araw na pagsunod kay Kristo. At ito yung tatak. Ang tatak, yung tinatawag na pagtitiis, perseverance. Sabi sa Matthew 10:22. At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao
Dahil sa aking pangalan, dadapot ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. So, madaling intindihin eh. Magtitiis ka lang hanggang wakas, ikaw ang maliligtas. Pag hindi ka nakapagtiis hanggang wakas, edi hindi maliligtas. Ganun kasimple Word of God. James 1:12. Mapalad. Pumipiyak-piyak pa. Parang nagbibinata. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa nagsisiibig sa kanya. So kung hindi ka magtitiis, hindi ka talaga magpapagal, wala kang kakamtin. So mapalad ka kung sa pagtitiis mo at sa mga tuksong dinadaanan mo, sinusubukan ka, nasusunod mo pa rin ang Word of God. Kasi kailangan subukan. Hindi pwedeng hindi susubukan. Binigyan tayo ng pananampalataya, binigay ang Spirit, susubukan. Si Kristo nga, kita mo, sinubukan, di ba, 40 days and 40 nights sa wilderness? Di ba, tinukso na din. Pero kahit minsan, hindi nagkasala ang Panginoong Jesus o nagsalita man siya ng laban sa Ama. So, yun ang plano ng Diyos sa atin eh. Yun ang pagpapakabanal eh. Pagiging katulad ni Kristo. Eh, inuunawa naman tayo ng Diyos na hindi naman talaga tayo, galing tayo sa alikabok. So, mahina tayo. Kaya yung Espiritu Santo, ang tinitignan ng Diyos sa atin at si Kristo. Tinatakpan na ng pag-ibig ng Diyos sa marami natin paghuhulig mo lang sasadyain o intentional. Kailangan magpakabanal-banal ka talaga. Sabi sa Job 17:9. Gayon may magpapatuloy ang matuwid ng kanyang lakad. At ang may malinis na mga kamay ay lalakas ng lalakas. So, ibig sabihin pala, kung ikaw pala ay handa ng magpakalinis at magpakabanal-banal, lalakas ka ng lalakas. Kasi gagawa ang Espiritu Santo sa iyo eh. Kasi hindi gagawa ang Diyos kung ayaw mo. Ang gusto ng Diyos, pumayag ka. Payag ka na bang banalin kita? Babanalin kita. Katulad ng may ketong, di ba? Sabi niya, Panginoon, gusto ko pong malinis. O sige, gusto ko rin maging malinis ka. So, mangyayari lang ang kalooban ng Diyos kung loloobin mo. Pag nakita na ng Diyos na niloloob mo na ang kalooban niya, lalakas ka ng lalakas. Magiging matatag at matibay ka sa pananampalataya. Sabi ng Galatians 6:9, huwag tayong mapagod. Talaga pumipiyak-piyak ka. At huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. So, ibig sabihin, may mapapagod. Hindi naman ito iuutos na walang may mapapagod. Kaya sabi, huwag kayo mapagod kasi may mapapagod. Marami nang tumalikod sa pananampalataya sa iglesia, pero yung remnants na nalalabing katiting, kaunting bilang ng nalalabi, huwag kayong mapapagod. Bawal ang mapagod dito. Hindi ka dapat nagpapahinga. Ang kapahingahan doon na sa langit. Dito, puro pagpapagal at pagtitiis, sabi sa John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko ang sanlibutan. So dito sa sanlibutan, maraming pagtitiis. Maraming tiisin, maraming uusig, maraming problema dito ng buhay. Puro stress dito sa lupa. Pero masasanay ka, sabi ng Diyos eh. Ano itong ibinigay ng Diyos sa tao para pagsanayan? So, kaya tayo sinusubukan ng Diyos para masanay. Para doon sa pagtitiis na yon, maging katotohanan yung pagtitiis. Sabi dito sa James 5:11 pala, James 5:11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon
kung paano ang lubos na pagkahabag at pagkamawain ng Panginoon. Alam niyo ba na awang-awa ang Diyos kay Job? Pero kailangan makapasa si Job. Kapag tayo dumadaan sa mga tiisin at kahirapan, habag na habag ang Diyos sa atin. Pero kailangan matapos natin yun. Kasi hindi naman okay naman sa Diyos kasi may Holy Spirit eh. Kaya pinabayaan tayo ng Diyos sa mga tiisin yun. Kung titignan niyo si Job, napakatindi. Hindi na siguro uulitin yun. Pananaw ko lang ha. Hindi na siguro uulitin yung panahon ni Job na yun na grabe tiisin. Napakabanal na tao. Matulungin sa mga balo, sa mga ulila, nagpipreach, mapagbigay, nabubuhay sa kabanalan. Tapos nagkaganon pa. Nawala yung mga kaibigan, naubos yung mga anak, lahat ng kayamanan, pati katawan. Merong boils mula ulo hanggang paa. Napakatinding pagsubok, pero kita niyo ginawa na Diyos. Pinagpala si Job. Binuhay si Job. Nakapasa si Job. So, ganun din tayo. Kailangan makapasa din tayo sa mga, at ibinigay yung tatak na yun eh, pagtitiis nga. Sabi sa Hebrews 12:1, kaya't yamang nakukugkog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasahan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. So, merong exodus na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito'y takbuhin hanggang doon sa promised land. So, ang gagawin mo para makatupad ka dyan, magtitiis ka. Lahat ng kasalanan, itatapon mo. Lahat ng masamang espiritu sa buhay mo, papatayin mo. Katulad ni Joshua. Lahat ng sumasalubong na kalaban, pinapatay nila bago sila nakapasok sa promised land. Ganon din tayo. Itong exodus na ito, aalisin natin ang lahat ng humahadang, lahat ng kasalanan ng laman, tataligdan mo, makikipaglaban tayo sa Peter 2:11. 1 Peter 2:11. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So ito yung labanan na nagaganap eh. Ito yung labanan ni Joshua at sa mga kalaban nila, mga Philistines, mga lahat ng kalaban nila. Ganon din ngayon. Ito naman ang kalaban. Maglalakbay ang ating kaluluwa papunta doon sa langit sa promised land. May kalaban yung laman. Ngayon, tatalunin natin ang lahat ng gawa ng laman para makapaghari sa atin ng Espiritu. Sabi sa Galatia. Galatians 6:8. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So kung mabubuhay ka sa laman at hindi mo pipigilan yan, babalik ka sa dating pagkatao. At kapag natatalo ka na yan, hindi ka nasusunod sa banal na utos. Babalik ka sa dati, sabi sa 2 Peter 2. Sapagkat kung pagkatapos, 2 Peter 2:20, sapagkat kung sa pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling nahalubiluhan at nadaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Buti pa hindi ka na daw na born again. Matapos mo mag-born again, ibinigay sa iyo Espiritu Santo, tapos hindi ka nabuhay sa Espiritu, nabuhay ka sa laman. Hanggang sa sumama ka ng sumama, buti pa hindi ka na naging Kristiyano. This is a one-time faith. Talagang pumipiyak-piyak talaga. Minsan lang itong pananampalataya, hindi na ito uulitin. Once and for all to, mga kapatid. The first and the last. Walang second chance, walang last chance. Pag ito ay hindi ka nakatugon dito at hindi ka nakatupad sa lahat ng kalooban ng Diyos, hindi ka maliligtas. So sayang. Sayang yung maraming panahon. Lalo na yung maabot ng mga 20 years ka ng Kristiyano. At tagal-tagal mo ng Kristiyano pero nasasanay ka pa rin sa laman. Dapat nasasanay ka na sa Espiritu dahil matagal ka ng Kristiyano. Sabi ng 1 Peter 1:13,
inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. So, ang focus ng isip natin, yung pagbaba ng Panginoong Jesus. Ngayon, yung self-control ang kailangan. Pigilan mo sarili mo na huwag kang pumayag sa laman. Makipaglaban ka, makipagbaka ka ng tunay na pakikipagbaka ng pananampalataya, napatay ka na. Na ang gawa ng laman at lahat ng pitan mo, kasama na napako sa krus. So, nabubuhay ka ngayon sa Espiritu. Nakapamumuhay ka ngayon sa kalooban ng Diyos. Walang magagawa ang laman. Sabi ng Revelation 3:10-11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ay ikaw na may aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. So magpakatatag ka, panghawakan mo yung aral. Kasi yun ang tip, maging matibay ka sa aral ni Kristo. Dahil yung aral ni Kristo ang magliligtas sa atin. Yung pagtugon natin sa pananampalataya sa aral ni Kristo. Kaya kung ikaw sumasampalataya at hindi ka naman sumusunod, katulad ka rin ng demonyo. Nanginginig pa yun. Naniniwala sila kay Kristo, tinatanggap nila, pero hindi sila sumusunod. Hindi sila nagpatuloy, sayang. Si Lucifer ang unang-una dyan. Siya yung model ng pagre-rebelde. Siya yung model ng hindi pagsunod. Sumunod yung 1/3 angel sa kanya. Nasundan niya na marami pang hindi pagsunod ng mga tao. Ang mga anghel hindi na mapapatawad yan sa kasalanan. Bakit? Espiritu yan eh. Hindi naman tao yan na mahina, malakas sila. Mababa lang sila ng konti. Pero sila matindi, kaya ang kasalanan nila, hindi na sila patatawarin. Kaya inilagay sila doon sa bottomless pit eh, naka-reserve for the last judgment. Tayo, mahabagin ng Diyos, sabi sa 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino may mapahamak o hindi lahat ay magsipagsisi. So, ang ginagawa ng Diyos ngayon, siya ay naghihintay pa. Binibigyan niya ng chance ang maraming mga tao magsisi. Mapagpahinuhod siya eh. Kasi ayaw niya ang lahat papunta sa impyerno. Gusto niya ang lahat maligtas eh. Eh, ang problema, may free will. May mga taong talagang walang pananampalataya eh. Sabi sa 2 Thessalonians 3:2, at upang kami maligtas sa mga tao walang katuwiran at masasama sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. So, hindi lahat mayroong pananampalataya. Meron talagang hindi sasampalataya at ito yung mga pupunta sa impyerno. Ito yung parurusahan ng Diyos. At tayo na tinawag sa pananampalataya, tayo yung tinawag, tayo yung hinirang at pinili. So, magpapakabanal-banal naman tayo. Sapagkat sabi sa Revelation 21:8, ito ang pupunta eh, sa impyerno eh. Ngunit ang mga duwag, yung mga duwag ayaw magpatuloy niya, ayaw lumaban. Kaya nga duwag eh. Lalaban ka ng pananampalataya, so hindi ka duwag. Kaya ang unang papasok sa impyerno, yung umatras sa pananampalataya eh, duwag eh. At sa mga hindi nananampalataya, at saka pala susunod yung hindi sumasampalataya. At sa mga kasuklam-suklam, yung mga abomination, yung mga pangkukulam, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, sa manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Bagamat tayo sinungaling, ngayon hindi na. Kasi lahat ng tao sinungaling eh. Kaya pag hindi ka nalinis ng dugo ni Kristo, hindi ka nabigyan ng Espiritu Santo, hindi ka banal. So sinungaling ka pa rin. Tayo banal na, so hindi na tayo sinungaling. Bagamat tayo nakapagsisinungaling by accident, hindi tayo sinungaling. Dahil bakit? Banal ka na eh. Ang bahagi nila sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. This is the second death. This is condemnation. So mapalad ang makakasama doon sa first resurrection. Mula sa panahon ni Eva at ni Adan, yung mga namatay, unang bubuhayin. At tayo mga buhay, ay papalitan ng katawan ng glorified body.
Yun ang first resurrection. Yung second resurrection, yun yung para sa impyerno. Kaya sabi, mapalad yung kasama sa first resurrection. Kasi pag kasama ka sa first resurrection, ikaw yung mabubuhay na muli. Kung ikaw ay patay na kay Kristo, unang-unang at tayo mga buhay, papalitan ng katawan, i-glorify. Sabi sa Philippians 3:20-21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagsusuko niya sa lahat ng bagay sa kanya. So hindi natin alam, hindi pa natin nakikita anong klase ba yung katawan ni Kristo. Ano ba yung pagka-glorified nun? Made of ano ba yun? Pero kapag nakita natin siyang ganun, magiging katulad niya tayong ganun. So kung ano yung glorified body ni Kristo, yun din ang magiging glorified body. Kasi tayo yung katawan eh. Ang gagawin lang ng katawan, yung ginawa ng ulo. Kaya kung ikaw yung katawan ni Kristo, gagawin mo yung ginawa ng ulo. So malalaman mo talaga na ikaw nga yung katawan. Bakit? Ang ginagawa mo yung ginawa ng ulo eh. At sinabi na ng ulo ang lahat ng gagawin natin. Inihanda na tayo sa lahat ng mabubuting gawa ang aral ni Kristo. Kaya kung ikaw aatras pa at hindi magpapatuloy, isa ka sa madidisgrasya. So nasa iyo yun eh. Kapag ikaw ay naging careless, kapag ikaw ay nag-fall away, ikaw ang may kasalanan. Kaya kinakailangan yung katatagan ng pananampalataya, yung pakikipaglaban, sabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Walang maliit o malaking gawa. Lahat ng ginawa natin na salita ng Diyos, ginawa ng Espiritu Santo. So, may kabuluhan lahat yun. Lahat ng ginagawa natin pagsunod sa utos ni Kristo, may kabuluhan yun. Ang kailangan mo lang lagi talagang maging matatag, maging matibay. Kasi ang gagawin ng demonyo, aalisin ka sa pwesto. Katulad ng ginawa ng mga anghel. Nilisan nila yung talagang pwesto nila na tagasunod sila sa Diyos. Sumama sila kay Satanas. So, huwag mong iiwan yung posisyon mo. Ikaw ay Kristiyano. Kaya kung tatanong, di ba tinatanong tayo minsan, ano ang relihiyon mo? Inilalagay natin, Roman Catholic, di ba? Kasi yun talaga religion natin. Pero ang talagang religion natin, huwag na tayo matawag, ilagay mo yung Christianity. Ako, yun ang inilalagay ko, Christianity. Kasi yung Roman religion, yun yung relihiyon ng tao, itinayo ng tao. Pero yung Christianity, itinayo ni Kristo yung relihiyon na yun, natutulungan mo yung mga balo, yung mga ulila, at magpapakabanal-banal ka. Amen.